guys, no, bumili ako ng OEM na universal na armrest para sa ating Suzuki Espresso. Nagkakahalaga po ito ng 619 pesos. Bali, hindi po ito siya plug and play guys ha. Pero may nabibili naman din pong plug and play na armrest. Kaso may kamahalan nga lang siya. Yung pinakamura na nakita ko is 900 pesos. Yung mga may design, maabot siya ng 1,500 pesos. Itong aking kinuha kasi is may design na siya na gusto kong yung red stitches match siya dun sa cover ng aking manubela na naka red stitch din, but half the price lang siya, 619 pesos. So nakuha ko na yung gusto ko. So if medyo mahilig ka rin na magkulikot ng mga bagay-bagay katulad ko, dito ka na, no? Nakasave ka pa. So bali guys, no, sa loob po ng package, may 4 po na bagay na need mo i-assemble bago mo siya maikakabit sa iyong sasakyan. Una dyan is yung pinaka-base na bracket niya, which is need mo screw sa base na hard plastic ng handbrake ni Suzuki Espresso. Then another, base din siya na curve, no, na magsisilbing lifter ng mismong armrest. Then pangatlo is yung hard plastic na slider na material na siya mismong hahawak, mag-i-slide to adjust at maglalak ng armrest mo mismo. All of these parts are needed to be screwed to each other, no, para matibay ang pagkakahawak ng bawat parts niya. One thing pala guys, no, na na-discover ko, yung pinrovide nila na bolts, no, ito lang siya guys. Tapos medyo maluwang siya dito sa, wala silang pinrovide na bolts and nuts para dito. So buti na lang mayroon akong spare na ganito na nabili ko noon pa. So medyo mahaba siya, actually hindi nyo naman kailangan na ganito kahaba, just to be able to secure ito siya, itong 4 na to dito. Kaya yan siya guys, no? Medyo mahaba siya dyan. But if you have bolts and nuts, no, much better, yung mas maiksi lang sana para hindi ganito kahaba. Pero wala na akong reklamo dito guys, no. Mahaba lang siya pero okay na siya. So baka mag-expect kayo na kompleto siya guys, pero wala pa lang mga bolts and nuts para dito, or kahit siguro bolts na talagang sakto dito. So I have to provide on my own. Hindi na rin ako nagtanong sa seller guys, kasi meron na ako eh. So kailangan nyo lang siyang i-secure itong 4. Kasi dito nyo idadaan ito eh, itong sliding na ito na part. Dito nyo idadaan itong armrest. And kailangan na lapat itong mga bolts na ito. So yeah. So na-screw na po natin yung ating parang bracket, yung paglalagyan nitong ating tawag ba nito, armrest, no? So ang ganda siya guys, no, kasi ka-red stitch. I like the stitches. I also like the chrome niya na parang metallic na silver, pero plastic lang siya guys. It looks premium na rin na para sa akin. And then yan sa loob. Also ito siya guys, no, i-screw ko na. So lalagay ko na lang siya dito. As you can see guys, itong mga butas na ito yung pwede mong pag-screw dun sa gilid ng iyong handbrake to secure the bracket, and then sasakay natin itong ating armrest mismo. Passion ka ganyan. Yan yung setup niya. Sige, lagay natin yung sasakyan. So so just to make sure guys, no, ang ginawa ko before ko muna sinecure yung pwesto niya. So nagdala na rin ako ng ito para to make sure na flat siya, hindi siya tabingi,
Hindi siya incline or decline yung kanyang position na nakaganyan yung armrest or pataas ba siya. So just to make sure na flat siya. So gamit na lang ako ng ganito bago ko muna sinecure yung bolt. So ganyan yung pagkakasetup ng bracket niya guys. Sinecure ko lang mga 3 bolts ito, isa, dalawa, tatlo, ganun din sa kabila. Okay na guys. So naikabit ko na siya guys na. Parang all goods naman. So atras ko na lang yung upuan. So guys, so another DIY done na naman tayo guys, no, yung paglalagay ng armrest sa ating sasakyan. So happy ako dito guys kasi alam kong magagamit ko ito unlike sa mga ibang kinabit ko sa aking mga sasakyan ng mga decals or like kagaya nito guys, no, na abubot si Itachi. Napalitan na si Deadpool guys kasi ewan ko nagustuhan ko yung pagkawigil-wigil ng kanyang ulo Anyway, back here guys sa ating armrest. So I'm happy with this one kasi another compartment na naman, no, paglalagyan ng mga bagay-bagay, no, sa ating sasakyan. So cellphone, pitaka, mga papeles, anything. So mas madali ko rin siyang makapa, no, or makuha kasi andito lang siya, no, nakalagay. Unlike kung doon pa, so aabutin ko pa or utusan ko pa yung passenger side na kunin yung mga bagay na gustong kunin na nandun sa loob. Dito isang ganyan ko lang, kuha ko na siya lahat. And kung cellphone lang, nandito lang din siya sa taas, no. At aside from that, you know, pag nagda-drive tayo, no, very relaxing na. Naka-rest yung aking braso dito. At the same time, nandito yung aking kamay sa aking clutch na pang-change gear ko lang tawag, kalimutan ko na. Anyway, yun, so very happy lang ako guys, no, kasi dati-rati, tingnan nyo naman guys, no, before neckties ko, cellphone ko, pitaka ko, tapon ko lang yan siya dito guys. Dito ko naglalagay ng mga gamit kasi ewan ko, wala kasi akong paglalagyan na madali lang makuha kasi isang kuha ko lang dyan. No, ngayon meron na ito, so dito ko na siya kukunin lahat. Before wala kasi ito With regards to the USB guys, hindi ko pa siya na-test, so I'm not sure if it's fully functioning, everything. But all I can say is that the reason why hindi ko rin siya tinest guys kasi yung kanyang kasama na tawag dito, cable is USB to USB socket siya. So hindi ako masaya kasi pag ganito siya kasi ang tapon kasi ng kuryente from USB to USB is just only 5 volts, no, and minsan bababa pa, so depende sa ng kuryente ng sasakyan mo, ng baterya mo. So hindi siya, for me lang, hindi ko siya gusto kasi parang it defeats the purpose. Parang hindi naman siya ganun kalakas mag-charge. Parang trickle charge lang siya, no? Bubuhayin na lang ang cellphone pero hindi niya talaga paakitin yung kuryente. Yun yung nasa isip ko nun So I was thinking na i-modify ko to. Gagawin ko siyang yung parang cigarette socket na ikakabit ko dito. And then, para paglagay dito, at least hindi siya, imbis na 5 volts, 12 volts na yung gagamitin niya. So, kahit ilang cellphone ang magsasaksak dito at saka dun sa likod, all good siya. Wala tayong problema. Alright? So, again guys, thank you very much for watching and see you again to my next video. Please do like and subscribe sa ating channel. And sa ulitin, magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye!